Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 30 ng November 30, 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:36 ng umaga. 6:36 ng umaga at ang araw po ngayon ay Saturday. Nais ko lang po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa si Bongbong Marcos ayaw o hindi sang-ayon doon sa impeachment ni Sara. Ang title ko po ngayon ay Impeachment kay Sara, ayaw ni Bongbong Marcos. Yan po ang tatalakayin ko ngayon. Bakit ayaw niya? Yung po ang ipapaliwanag ko. Bakit ayaw ni Bongbong Marcos? Now, ina-assume ko na hindi siya nagsisinungaling ha? Lahat kasi ng sinasabi ng tao, pag una niyang sinabi, ina-assume ko na totoo yung sinasabi niya. Ina-assume ko po na hindi siya nagkukunwari o walang hypocrisy sa sinasabi niya. Ayaw niya ang impeachment kay Sara. Yan po ang sinasabi niya. Ngayon ay tatalakayin po natin ito. Pero hindi ko naman kayo pinipilit na paniwalaan ako. Pero mahaba po ang mahaba po ang pag-aaral ko patungkol dito. Opo, mahaba. Pati yung mga nakaraang mga impeachment, kung mahahagip ko, hahagipin ko po yan. At ang tatalakayin ko po dito ay ano ang reason ni Bongbong Marcos. Bakit ayaw niya na ma-impeach si Sara. Yan po Ngayon ay didiretsahin ko na po didiretsahin ko na. At ito, naririnig ko na po sa ibang vlogger ito. Kaya lang ay hindi binibigyan ng emphasis. Ngayon ako, bibigyan ko po ng mga porsyento. Opo. Ulitin ko ina-assume ko na walang hypocrisy sa sinasabi ni Marcos. Kasi kung mayroon ay lahat ito hindi totoo. Lahat ito. Pero nga, i-assume natin na totoo yung sinasabi niya sa kanyang kalooban. Ito po ang reason yan. At binigyan ko po ng mga porsyento para maliwanag. Mayroon akong tatlo na reason bakit ayaw niya. Ang una po ay 50% o baka higit pa, baka 51% o 60%. Pero inilagay ko na lang sa 50%. Ang reason ni Marcos, kaya ayaw niyang ipa-impeach yan kasi takot baka ibuko na Smartmatic ang pagkapanalo. Yan po ang reason ko. Kasi kahit naman sinong tao kung mabubrok na, hindi ba? O mawawala na ng saysay ang kanyang pagkatao o ang kanyang kayamanan ay mawawala ng bigla o kapangyarihan ay worse for worse po yan. Gaganti yan. At ito nga ang kinatatakot ni Marcos. Sa nakikita ko po baka aminin ni Sara Duterte na hindi kami nanalo. Dinaya lang namin yan. Yung 31 million hindi totoo yun. Yung 32 million hindi totoo yun. Baka yan ang dahilan kaya ayaw. Opo. Ngayon ay hindi po ako nagsasabi nito. Ang nagsasabi nito ay noon pa si Percy Lapid na pinapayuhan niya si Marcos na mag-ingat, baka patayin. Opo, kasi nga mag-aaway yan kanya Dahil nga dyan sa pagkapanalo. Opo, alam nila kasi na dinaya po Kaya hihingi sila ng pabor. Yung mga Duterte, hihingi ng pabor yan. At ayan na nga, yung confidential fund ay pero sumubra po At mga helicopter, ganyan, o mga kapritso, hindi ba? Mga kapritso na po yan
At may limit kasi yan eh. Ay siyempre, pati nga yung sa kwan yung nabalitaan ko, aywan ko kung totoo, yung pugo dyan sa Central Luzon, ay taga Central Luzon po ako eh. Sila pala ang kumukubra, yung grupo ng mga Duterte. Ay ipagpalagay na lang na 500 million yan per month. Ipagpalagay lang natin ha, hindi ko naman kinukonfirm yan, pero may nabasa ako na gano'n 500 million yung nakukubra nila dyan sa Central Luzon. Ay simple aangal yung mga tauhan ni Bongbong Marcos ay bakit sila ang kukubra? Ay hindi naman na sila ang presidente, hindi ba? O ayan po eh. Kaya nag-aaway-away po eh. Ay oo nga naman, ay parang waiting lang po yan eh. Sa waiting, simple ang kukubra niyan, kung magkano man yan, kung 50,000 yan, galing sa waiting money per month po ay 50,000. Ang kukubra niyan, yung nakaupong mayor, hindi yung dating mayor, di ba? Common sense lang naman eh. Ayan. Ayan po, kaya nagkakaaway-away na yan. Oh. Pero ito nga, ang sinasabi ko, 50%, baka natatakot si Marcos kasi nga, yung baka ibuko o ikanta na hindi sila nanalo sa eleksyon at ang nanalo ay si Leni Robredo. Ayan po ang kinatatakot niyan. Sa palagay ko lang ha, pero hindi ko kayo kinukumbinsi. At yung ang paniwala ko, ang isang taong malapit ng mamatay, biblical po ito ha, biblical po ha, ang isang taong malapit ng mamatay, nakakapagsalita yan ng prophetic word. Opo. O, aywan ko kung maniwala kayo. Ang isang tao po na malapit ng mamatay, may privilege. May privilege po yan na nakikita niya yung mga kaanak niya dati. Opo, nakakausap niya. Yung nanay ko po, 90 years old yun, pero nag-a-Alzheimer na. Kung minsan hindi kami nakikilala. Kung minsan nakikilala kami. Pero nagtataka kami, bago siya namatay, ang sabi niya, nakakausap niya yung mga tiyahin niya, mga kakilala niya dati, na hindi naman namin kakilala. Oh, naandyan sila, sabi niya. Oh, ngayon, pati yung tatay ko na namatay po ng 96 years old, hindi po nag-Alzheimer yun. Pero nung malapit na siyang mamatay, ang sabi niya, dinadalaw daw siya ng tatay niya. Nakakausap niya. Ayan po ang privilege, Ngayon ay, mayroon bang biblical na kwan yan, na equivalent? Mayroon po. Si Jesus Christ po, bago po siya naipako sa krus ng Kalbaryo, hindi ko malaman kung 1 buwan o 2 buwan bago siya naipako o weeks. Nakita niya si Moses at saka si Elijah. Umakyat kasi sila doon sa Mount of Transfiguration. May kasama siya. Si Pedro, si John, at mayroon pa atang isa, 3 yung kasama niya eh. Kaya nga ang sabi nakita rin nila nila Peter eh. Oh, biglang nagliwanag si Jesus Christ at nakita nila kinakausap si Moses at saka si Elijah. Kaya ang sabi ngayon ni Pedro, gagawa ako ng 3 kubol. Sabi niya, dito sa mountain na ito, isa sa iyo, isa kay Jesus Christ, isa kay Moses, at saka isa kay Elijah. Pero sinawata sila ng Ama. Sinawata sila. Ang sabi ng Ama sa kanila, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Sabi po ng Diyos Ama, na parang kulog. Natakot sila. Dumapa sila sa lupa. Opo. Parang kulog eh. Hear you him, sabi po ng Ama. Pakinggan nyo siya. This is my beloved Son, in
in whom I am well pleased, hear Him. Ganun ang sinabi ng Diyos Ama. Natakot sila. Dumapa sila sa lupa, pero kinuha sila ni Jesus Christ. Bigla na lang nawala yung transfiguration na ang sinag ay mahigit pa sa sinag ng araw. Yun po ang nakita nila. Kaya mayroon pong biblical po na yung tao na malapit ng mamatay ay mayroon ng ganyan. Opo. At ito nga, si Percy Lapid, nakita na niya yan na mag-aaway ang dalawa. Ay ito na nga nag-aaway na. Aywan ko lang kung magpapatayan yan o may mamamatay dyan. Hindi natin alam pa yan. Pero remains to be seen. Binabanggit ko lang po yan. Ang pangalawa po ay 30%. At ito, binibigyan ko rin ng konsiderasyon ito. Baka hindi rin lulusot sa Senado. Kasi nga maalala nyo po yung 2019 election, nasiro po ang oposisyon nasiro sila ay paanong lulusot yan sa Senado? At itong 2022 election po ay si Risa Ontiveros lang ang nanalo na oposisyon. Ay mahirap talagang lulusot yan. Mahirap talaga kasi hawak nila ang Senado Dinaya nga po nila ang eleksyon Noong 2019, pinatay po nila ang transparency server ng 7 oras. Ito namang hindi ko natatalakayin dito dahil tatalakayin ko yan sa isang araw. Dinaya talaga nila yung na yan, yung 2022 election. Kasi yung ginamit nila na nagpadala ng boto ay hindi pala vote counting machine Dapat ang magpapadala po ng boto nasa kontrata. Ang alam natin, bumili tayo ng vote counting machine at yun ang magpapadala ng boto. Ay 51% po ng boto ng buong Pilipinas ang nagpadala po ng boto ay yung isang computer lang o probably laptop na nakakonekta po sa naka-wire. Local nga doon sa server ng Comelec. Yun po ang nagpadala. Dinaya nila yan, hindi ba? Hindi ang nagpadala ay yung vote counting machine na manggagaling sa mga presinto. Hindi po. Ang nagpadala ay iisang machine na 51% ay siguro mga 30 million yun, yung dumaan doon. Ay paano mananalo dyan ang mga oposisyon, hindi ba? Paano mananalo si Rino Robredo, hindi ba? Pero sa ibang araw ko na po tatalakayin yan. Kaya ako naniniwala ko na baka nga wala pang 10 milyon ang boto ni Marcos Opo, kung ihahambing ko doon sa mga sorte, sa mga meeting nila, walang umaatin Kakaunti pa ang sorte nila, wala nang umaatin. Kay Lili 100,000 o 1 milyon ang umaatin. Kaya kako, hindi mananalo yan. Ay pero nga, ay dadayain nila Yan. Kaya palagay ko hindi lulusot sa Senado. Pero sa history naman, sa history po ng mga impeachment trial, yung kay Irap, hindi rin mananalo O ang ibig kong sabihin, mananalo si Irap, hindi siya mai-impeach o hindi siya i-judge ng mga senador na impeach siya. Kasi hawak niya po Pero nag-alsa po ang mga tao. Nung gabi, hindi ba? Na sumayaw si Kusiting at sumayaw si TC Aquino Orita. At ito si Kusiting ay ngumisi dahil panalo nga sila At ito naman si Tatad napakayabang, hindi ba? Let us divide the house. Sabi ni Tatad, ayan, hindi na sila nanalo ng pagkasenador kasi sa galit mo ng tao. Nagalit ang tao kasi nga envelope lang Bakit ayaw buksan? Hindi ba? Ako naniniwala ko kung bumuto sila not to acquit, acquitted si Estrada, walang gulo Kasi karapatan nila yun Pero dun sa envelope lang, ayaw nilang buksan. At di halatado na sila. And later on, nung nag-alsa ng mga tao, kasi
Within 2 hours po puno na ang EDSA 1 million na katao na ang EDSA. At 11 ng gabi. O maghahating gabi. Puno na ang EDSA. Hindi na makagalaw ang pulis at saka mga military. O. At pumayag na si Irap kinabukasan. O sige, payag na ako, nabuksan na. Ay wala na. Natapos na ang desisyon ng mga tao. Noon po nagkuhan yan, born again na po ako noon, nung narinig ko na let us divide the house, ay mayroon akong alam na verse, a house divided cannot stand. Yun po, ay tika muna kako, revolusyon ito. Sumagi na po sa isipan ko. Revolusyon kako ito. Tinawagan ko na yung mga kaanak ko, magprepara na kayo ng pagkain. Kung may baril kayo, ayusin nyo na. Mga baril ay mga sandata, ayusin na kako. Revolusyon ito. At yung nga nangyari, 2 hours lang Hindi na makauwi yung mga senador sa bahay nila kasi binarikadahan na Ayan po. Kaya, kahit na lamang ang Senado ngayon na puro Duterte supporter yan, ay hindi natin alam po ang takbo ng isipan ng mga tao. Kung nakita nila na talagang niluluko ng mga tao. Pangalawa po, yung impeachment tuong kay Corona. Ako, binibilang ko yung 16 kasi ang kailangan po 16 senator para ma-impeach si Corona. Binibilang ko, kulang 14 lang ang nabibilang ko Kulang pa ng 2. Ay pero nung nakita talaga na yung mga dokumento ay talagang grabe o nakumbinsi ang mga tao na may mga tagong yaman si Corona o yung salin niya ay hindi pala niya talaga inaayos, niluluko niya, ayun. Siguro nung nakuha na yung alam na nila na 16 na ang boboto ay yung mga macho black bumuto na rin para i-impeach si Corona. Ganun po ang istorya niyan. Bumuto na sila, yung mga macho black, sila Enrile, sila Hunasan, sila Ping Lacson, yan po. Bumuto na rin sila. Kaya kung hindi ako nagkamali, naging 22 o 21 yung bumuto para i-impeach si Corona. Ayan po ang history natin dyan. Ngayon ay para sa akin ituloy na yan kasi that is the only way. Para sa akin that is the legal way para makita natin ang katotohanan o mailabas yung mga korupsyon na yan. That is the only way. Ngayon ay ang 15% po ay magastos talaga. Tama naman doon si Bongbong Marcos, magastos, sayang lang ang panahon kasi magsasayang sila ng panahon dyan At saka, walang kwenta. Tama naman yun. Ako, naniniwala ako kasi nga ay kwal lang naman yan ang impeachment po ay politika lang yan. Opo. Okay, siguro kung matatanggal o mahahayag yung mga katiwalian ng corruption ay pero kailangan po din ang korte At ang korte ay haharap dyan, ang mag-prosecute dyan ay si Ombudsman Samuel Martires na tinalakay ko kahapon na walang kwenta rin yan. O, papabor yan kay Duterte. O, kaya wala din kwenta Hawak nila ang ombudsman Ngayon, hintayin na lang natin ang rekomendasyon ni Trillanes, hintayin na lang na matapos ang term ni Samuel Martires. Kasi kitang-kita po talaga Naandyan yan, naandyan yan ay yung huli niya ngang sinabi, walang batas kanya, walang batas na makakapagpatino sa tao. Ay totoo naman yun. Walang batas. No one is justified by following the law is evident. Kasi nga lahat yan nagkasala Lahat po ay nagnakaw. O ay lahat po ay hindi nakaabot sa kalawalatian ng Diyos. Ayan po. Kaya yan ang ginagamit niya ngayon. Wala namang batas kanya
na makakapagpatino ng society. Kung hindi, sa sarili niya, baguhin niya ang sarili niya, huwag magkurap. Ayun na nga Ay bakit pala naandyan ka pa? Dapat noon pa sinabi mo na ayaw ko yung posisyon na yan kasi hindi naman natin mapatino ang tao dyan Na, totoo po yan kasi nasa Biblia yan. Si Jesus Christ lang po ang pwede. For without me, sabi ni Jesus Christ, for without me, you can do nothing. Of course, makakagawa ang tao ng kahit ano-ano, lalo na yung pangangalon niya, pagnanakaw, pagpatay ng mga tao, pwedeng gawin yan, pero walang merit yan sa Panginoon. Wala. Ayan po ang sinasabi ko sa inyo. Makakagawa ang tao. Mandaya ng eleksyon, pwede talaga Pero kinasusuklaman po yan ng Panginoon. Opo. At yan nga ang dalangin ko po kung sino man sa kanila ang nandaya dyan, at malamang ay si Sarah kasi 32 million sa Opo, malamang si Sarah ang malaking kwan dyan. Kalukuhan dyan sa pandaraya na yan. Kaya ngayon siya ang nadadali, hindi ba? Ganun lang po ang Panginoon ito ang ginawa mo. Ang Panginoon po pwedeng makagawa ng isang pangyayari na sisingiling ka niya. For it is God who gave us both the will and to do. Yung to do, yung the opportunity to do, or the power to do it, or the circumstances to do it. Ayan po, ang circumstances ngayon, ayan nga, hindi ba? At yung 5% ay other reason na hindi ko na alam yan. Ulitin ko lang 50%. Takot si Marcos kasi nga dinaya lang yung eleksyon na yan. Baka ibunyag o ibulgar o aminin na. 30% ay, yun nga, ay baka nakikita rin ni Marcos na hindi rin lulusot sa Senado. Hindi rin mai-impeach, sayang lang. At yung 15% ay, yun nga, ito si Ombudsman ay nakaabang na yan dyan di ba? Nakaabang na kung ano man ang kaso ay siyang hahawak kasi nga, pag korupsyon ang kaso ay ombudsman Ombudsman ang prosecutor. Special prosecutor po yan. At ang Sandigan Bayan naman ay special court naman na create yan na ginaya natin sa Sweden, sa Switzerland, sa Scandinavian, sa Netherlands. Doon po nanggaling yan 100 years ago. Kasi nga ay hindi kaya ng ordinary na prosecutor na chuchupi. Hindi ba? Ay paano mo nga ipoprosecute ang isang vice president, hindi ba? Mahirap O kahit na congressman lang mahihirapan yung ordinary na prosecutor. Kaya nag-create yan. At nililitis lang nila po doon ng 2 years. Kasi dito sa atin ombudsman na nga ang naglilitis prosecutor na nga may special power yan to suspend, hindi ba? May special power na they can investigate on their own. Motorproof yung nga Ayan po pero bago po ako magtuloy-tuloy ay hayaan nyo muna, batiin ko muna itong batch number 2 po na sumusuporta sa akin. Salamat po sa inyong lahat. Bago ko ibigay yung mga verse, Michael Apas, ito yung umpisahan ko na sa mga vloggers po na suportahan natin si Michael Apasimli Bulletin, si Atty. Insurrecto, si Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Adman din, suportahan po natin sila Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira. Nakikita ko po na para po sa bayan kaya sila nagbablog PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Artat Ago, Demjos Johnny, Kakamping, Ang Batas with Atty. Claire Castro, si Ka Waldi Carbonil at saka si Atty. Silo Magno. Kanina pinakinggan ko si Ka Waldi Carbonil, ganun din ang kanya ang reason niya natatakot si Bongbong Marcos kasi baka isumbong yung dayaan diyan sa eleksyon. Yun din ang kwan niya
Ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko, mga mga subscriber po natin o yung mga nagla-like o nanonood o nagko-comment. Ito po sila, si Pussycat, si Doris May, batch number 2 po ito, Salamat po sa inyong lahat. Si Antonino, si Ronel, si Ibi Compio, si Joey Valenzuela, salamat po sa inyong lahat. Third, pangatlo, user NB, Parot, Pabs Naranja, Ronel Solier, Padua Lloyd Trabier, Andre Sanario, Jonah Cadao, Rosana Kawili, Bir Orozco, Ernie Calyago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midayda, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Lagenyo, Mr. Yang Toy, Emilita Rua, Monica Dongsao, Richard Jamora, User Kiki, User Exyo, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack Norme, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rombano, Adrian Mendoza, Yebis Olaveris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng La Paz, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Ili Casli, Maria Rivera, Maruda Ann, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Amag, Chicken Barbers TV, Online Picolio, Trico Moob React, at saka si Concepcion Barsi. Salamat po sa inyong lahat. Ito po ang mga verse na ibibigay ko. Bakit gusto ko ipagpatuloy yan? Kahit anong mangyari dyan, gusto ko ipagpatuloy yan. Yung impeachment kay Sara. Kasi yun lang ang legal way po eh. Ephesians 5:11, and do not participate. Ang sabi po ni Paul dito sa mga mananampalataya, and do not participate in the unfruitful works of darkness. Do not participate, sabi niya, in the unfruitful work of darkness. Instead, expose them. Yan po ang isang paraan o nakikita kong mabisang paraan para maiwasan po ang korupsyon. Expose them. Of course, delikado ka kasi baka may mga sniper yan, hindi ba? Patayin ka. Pero nga ay talagang ganun eh. Kailangan po kailangan na may gagawin tayo. At yun nga, expose them. Ayan po. Ay, paanong mai-expose yan kung hindi natin sila idadaan sa legal way, hindi ba? Ayan po, Ngayon, John, itataas ko lang po John 3, verse 19 hanggang 21. And this is the verdict, ang sabi po ni John. The light has come into the world, but men love the darkness rather than the light, because their deeds were evil. Ayan po, ay self-explanatory yan. Everyone who does evil hates the light and does not come to the light for fear that his deeds will be exposed. But whoever practices the truth comes into the light, so that it may be seen clearly that what he has done has been accomplished in God. Ayan po. Kaya ayaw nilang ma-impeach o ayaw nilang matuloy ang impeachment kasi nga they will be exposed. They are afraid to come to light because their deeds were evil. Ayan nga, yan nangyayari sa Quadcom, di ba? Ang dami nang nauospital yan. Kasi nga, pag hindi na unified ang iyong kaisipan at ang iyong laman ng iyong katotohanan ay hindi na nag-a-agree yan, alam mo nagsisinungaling ka, papasok talaga ang kwan dyan,
ang sakit. Kasi nga ang sakit na kukuha yan pag hindi na united ang iyong katawan. Hindi ba? Alam mo na mali yung sinasabi mo, sasabihin mo pa, hindi na united yan. You are a shattered. Shattered na yan Kaya nagkakasakit. Ayan, tumataas ang presyon. Ang alta presyon, hindi ba? Pupunta na ng ospital, hindi ba? Ganun po yan At yan ba ay hindi nakikita ni Samuel Martires yan? Ay sabi niya, wala daw siya nakikita Wala ko kanya nakikita na uwerte para kasuhan si Sarah. Wala daw siya nakikita. Ay bulag nga Diniscuss ko yan kahapon. Panoorin niyo po yung discussion ko yan kahapon. Kakaunti atang nanonood 15 lang ang nanonood Pero okay lang. Hindi ko naman tatanggalin po yan Psalms 1 verse 1 po Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. Nor stand in the path of sinners, nor sits on the seat of the scornful. Ayan po ang sinabi ni King David, hindi ba? Blessed daw yung tao na hindi lumalakad sa mga panukala ng mga masasamang tao, ang godly, hindi ba? At hindi siya nag-i-standby doon sa mga dadaanan ng mga sinners. Hindi ba? Ay karamihan po sa atin ay inaabangan yung mga politiko dahil nga yan sa ayuda. Hindi ba? Naandun sila sa kalsada at inaabangan nila yung mga ayuda. Ayan po ang nangyayari sa atin Nor sit in the seats of the scornful. Ayun din, hindi ba? Umuupo sila doon sa mga upuan ng mga masasamang tao din ito Ang sabi po ni David ay blessed is the man who hindi humaharap o hindi tumatalima sa mga panukala ng mga masasamang tao o hindi siya paharang-harang doon sa dadaanan ng mga sinners, hindi ba? At saka hindi siya umupo sa mga upuan ng mga sinners. Ayan po Kaya nga ay para sa akin ay ikwan na yan, ipurso na yan, yung impeachment na yan. Malay natin, baka magdalawang isip yung iba ay i-impeach nila talaga si Sarah. Pero po dyan sa kwan, sigurado na po yan dyan sa lower house kasi 1/3 lang yan 1/3. Pero doon sa Senado, 2/3 po doon 2/3. Sa 24, kailangan 16 ang makuha na napakahirap po yan. May virtue po dyan, kaya ginawang 2/3. Kasi nga ay ibinuto nga ng tao nga naman Bakit tatanggalin po agad, hindi ba? Iyon ang reason nila dyan. Kailangan sigurado sila na tama yung desisyon nila, kaya 2/3. Yun po ang reason dyan. Binabasa ko po ang kwan kung bakit 2/3 sa kwan, sa Senado. Dito sa kwan, ay sa lower house, pwede na ang 1/3 kasi nga kakasuhan lang nila ipoprosecute nga nila Pwede na dyan. Pero pagdating doon sa decision, natatanggalin ba siya sa vice presidente o hindi? Yun po ang mahirap. Opo, sige po at hanggang dito na lang po at sana po ay tayo ay may natutunan at dalangin ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.